what's up guys? So, magandang araw ulit, no? So, ngayon guys, yung gaya sinabi ko, mag-share tayo kung paano natin ikinabit tong alambre, no? Sa ating brake drum hub. Dito guys, sa loob. Pinakaloob niya, siya mismong lagayan ng preno, no? O brake shoe. Kasi meron nababasa dyan na ang sabi, tumatalon daw yung kanyang brake shoe. Yan ang tanong ko sa kanya. So, magbigay kayo ng video na talagang tumatalon siya, no? Kasi dito sa amin nga, marami nang gumawa ng ganyan guys. Oh, especially sa mga tricycle driver. Na nilalagyan nila ng ganito alambre. So, hindi alambre yung kasi yung alambre na makapal, yung bakal na alambre yung nilalagyan nila. Nakapag-try ako nun dito. Medyo makapal, no? Sumasayad yung hub ko, no? Sumasayad yung hub, kaya ang bala ko, kaya ganito ginawa ko, no? Yung tanso sa mga electronics po to guys, ipapakita ko sa screen nyo dito. Diyan ako kumuha. Yan. Ito yun. Medyo makapal, so sakto to guys. So pag nilagay ko doon, sakto lang yan dyan, hindi siya sumasayad, no? So, lilinawin lang din natin at kung ano yung mga safety nito, no, sa ating hub at anong advantage nito guys sa ating stock na brake shoe, kasi marami na nasasabi doon na magpalit ka lang doon ng bago kaysa naman daw i-DIY natin, no. Ang problema nga lang, pag nagpalit ka ng bago, so ganun pa rin kalalim. May nagsabi naman na i-adjust daw yung arm ng preno, no. Kaya kasi guys, nakailang adjust na po ako dyan, no? Tatlong adjust na po ako dyan. Bale, sumasagad-sagad na siya. Kaya ang gusto ko kasi, syempre, mag-DIY sa mga gusto mag-try lang naman guys, no? Pero kung gusto nyo, kung mapera naman kayo guys, bumili na lang kayo. Yan ang plano ko doon. Pero sa akin kasi, ang gusto ko kasi, mag-share ng kaalaman. Yan lang ang purpose ko doon guys, kaya ako mag-share ng ganito. Gusto ko kasi, i-share sa inyo kung paano at saan to side na nilalagay, no? May iba kasi na sinasabi doon sa mismong gumagalaw sa arm niya, pero hindi po yan doon guys, no? May part din po doon na nilalagyan. Kung gusto niyo na ano talaga, pwede rin naman doon, pero kung gusto niyo na ano lang, sa kabilang side, no? At ituturo ko rin guys na hindi po yung malalaglag, no? Hindi po yung matatanggal, no? Ituturo ko yung part niya na hindi siya natatanggal at hindi siya nalalaglag. Kasi nakailang akalain nyo, nakapagpatangas pa nga ako, hindi nga nalaglag, diba? Kasi nyo naman, kapag long drive pa nga ako, hindi nga nalaglag. Yung mga hindi naanan ko, may lubak-lubak din sa naik, diba? Hindi naanan ko doon, malubak-lubak din doon, may part naman lubak doon. Yung pag-akit pala ng kebya, may part doon na medyo matagtag, o hindi nga nalaglag until now. Until lang doon pa rin. So, ipapakita ko sa inyo guys yung style doon, no? Ipapakita ko yung part niya gusto nilagay, no? At kung saan portion siya dapat ilagay, no? At bakit doon, at bakit di siya nalalaglag, no? At bakit siya may ganon, bakit ganon ang purpose niya. Sa lahat guys, i-explain ko dyan, no? So ngayon pinapalamig ko muna yung ating motor kasi napakainit pa yan, kaya pa akong biyahe, napakainit pa yan. Siyempre, ang unang gagawin nyo guys, tatanggalin natin yung tambucho, no? Kasi hindi mo matatanggal yung buong hub na yan guys. Sasayad yan guys, sasayad yan, no? Kailangan tanggal pati tambucho para may space. So hanggang doon ilalim, pinaka-head ng tambucho, tatanggalin natin yan. So pinapalamig ko lang, no? Galing po tayo sa ating friends or subscribers, no, na nagtono po tayo ng motor niya kasi wala sa tono yung carb niya kahit marumi, no? So napatono natin kasi na-check ko yung spark plug niya, rich mixture. Sabi ng may-ari niya, malakas sa gas na talaga. So nung nakita namin, sobrang itim na basa-basa, no? Puno ng gas, no? Di siya langis, talagang gas. Sabi talaga, rich mixture yung kanyang tono. Kasi nga, ang sabi nga ng ating subscribers, umataas, bumababa. Sabihin nung tono. So, itinunod natin siya, nagpalit tayo ng screw type mixture niya, screw type
Basta yun, yung pantono, nagpalit tayo kasi yung stock niya pud na, no? Hindi na maikot. So pinalit natin yung aftermarket niya, yung mga repair kit ng 110. Yun ang pinalit natin. Honda Wave 110 yung repair kit niya. So yung pinalit ko. So sa pagtotono, palakasan ng pakiramdaman niyan guys. Wala po yan sa ikot. Kung ilang ikot, wala po yan doon. Patalasan ng pakiramdaman niyan. At babalik tayo sa Sabado para ayusin yung kanyang motor, no? Ito ay free lang to guys, free sa ating mga kaibigan, sa ating sumusuporta. Libre lang po ito, no? Pag tune up, paglinis ng CVT, no? Kung kaya pa ng oras, so mag CVT tuning tayo pag kinaya pa ng oras. Yun ang gagawin natin, no? Pag kinaya pa ng oras natin, no? Yun yung CVT. Tapos itutulong natin yung carb niya, Ono carb, ulit cable, sa lahat ng mga part na pwede nating repairin, gaya ng brake master, kasi medyo matigas na yung brake master niya hindi na nabalik. Yun, tono, tune up natin. Alright guys, CVT cleaning tayo, at yung mga part na nilagyan ng grasa, no? So yun lang guys, muna ngayon guys. So tara, start na tayo sa ating tutorial, no? Let's go! So yan guys, tatanggalan ng butcho natin. So kailangan natin ng wire wrench, or kung mayaman ka naman, impact drive or ganito, wire wrench na 12. So 12 po yan guys, magkabilaan po yan, baba at taas. So tatanggalan ng butcho. So 12 po yan guys, size 12 po yan, no? Para may puwersa ka, ito piliin mo, or yung impact drive, no? So wag po kayo mga natakot na magtanggal guys. Ang katakutan niya lang yung pagbabalik. Kahit ito rin guys, sa head ng ating tambucho. So wag po kayo matatakot na magtanggal, no? Kasi tatanggal ka lang naman hindi po siya malo-lost thread guys, no? Ang katakutan niyo yung pagbabalik, tapos mainit pa. Pero pag mga ganyan guys na tatanggalan naman, so wag kayo matakot. So 12, tigas nga lang to. Yeah. So pag natanggal guys, so dapat tanda pag tatanggal ha. Tanda ako, so wag bibiglain. Okay? So ayan guys, natanggal na natin siya. Ayan. So dapat open na open kayo dito guys ha. Kaya wala nakaharang para makapuelo kayo. Tapos ang sukat naman ng ating rear nut guys is 21. No? Gamit kayo ng 21, yung mga ganito, kung ano mga 21 na maluwag. Ayan, ganyan. 21 guys. Tapos kailangan natin na pamukpok kailangan kasi ng pamukpok. So wala ako pamukpok kasi ito na gamitin ko. Tapos basta mga guys, mga tools. So yan, magtatanggal muna tayo guys.
So yan na guys, yung ating brake drum hub brake drum. Yan, no? So ito guys, i-explain ko guys kasi meron kasi nag-comment doon sa ating post sa Facebook. Nalaglag daw yung kanyang preno daw. Nalaglag daw to. No, so sabi ko, mag-video ka sir para may patunay tayo malalaglag siya, no? Kasi dito kasi sa guys, dito kasi sa video natin guys, dito kasi i-explain ko dito, no, na hindi siya malalaglag, no? No? Kasi baka sabihin sa iba nagloloko lang tayo, no? Kung mapapansin nyo guys, wait lang ha. Kung mapapansin nyo guys, no, sa lagayan ng ating preno guys, meron siyang ganito. Yan, yung side na to. Ito. Magkabilaan po yan guys. Ayun, magkabilaan siya. Magkabilaan pati yun dito. So dito ako naglagay guys. Yan, dito ako naglagay. No? Dito ako naglagay, no? Ang ginawa ko dyan guys, dalawang ikot lang ako. Dalawang ikot. So yung unang ikot ko, pinuno ko muna siya, dikit-dikit para maayos. Tapos doon sa pangalawang ikot ko guys, dikit-dikit din. So bakit nga ba dapat pantay guys? Para pantay yung lapat ng ating brake, no? Para pantay yung lapat nito guys, no? Para pantay yung lapat nito. Kasi dito kasi guys, no problem naman dito guys Ito lang kasi umaangat kasi. Kasi umaangat, gumagana kasi yan guys. Umaangat yan, no? So dapat, tumakas dapat siya. Kasi baka sabihin ng iba naglolokohan lang daw tayo. So ayan. So ang lock niyan guys, nasa ilalim yung pinaka dulo niya no. Ayan, nasa ilalim yung pinaka dulo. Kumbaga, pinaka dulo to guys, dito guys, no? Sa ditong side na to. Ayan. Dito siya naglalaro. So dito banda yung pinaka dulo niya. At di siya naiipit, no? Kasi hindi po yung malalaglag guys Unang-una, mahigpit yung spring natin. Mahigpit yung dalawang spring. So hindi na nga umaalog no? Kaya paano siya malalaglag? Anong tanong ko dun? Kasi meron siya nito set gapping guys meron siya nito guys ito yung humaharang sa kanya para hindi siya malaglag. So sa baba din yan din humaharang niya dito. Kaya paano siya malalaglag? Yun ang tanong ko dun kay sir, diba? Kasi kung pantay naman yung pagkakalagay nyo, siyempre guys, bukid din pala ng guys, makapal na alambre. Kasi tapos na makapal yung alambre nilagay nyo guys, sasaya doon sa ating hub, sasaya dito. Di siya magkakasya guys, sasayad siya dito siya sasayad guys, dito siya babangga. Bukas na makapal yung alambre nilagay ninyo, sasayad siya dito, no? Babangga siya dito kasi makapasok. So dapat talaga may manipis para dalawang patong kayo, para meron kayong basihan. So may iba naman na nagsabi spring na lang notebook, so pwede rin po yun. Pero mas maganda kasi guys yung nabibend siya, yung malambot siya na kaya niyang yupiin yung sarili niya. Kasi alambre guys, yung spring ng alambre medyo matigas kasi yun guys yan. So yun na, diba? Yan lang ginawa ko guys Kaya angat na angat siya. Yung dating standard niya dito, bumalik. Dating standard niya, diba? Bumalik siya, diba? Hindi na siya masyadong malalim. Ito lang nilagay ko guys yun Yun naman nasa itong side, no? Nandito yung ulo niya guys. Dito yung pinaka head ng alambre. Ganyan siya guys nakaganyan siya nakaganyan. So dapat ang dulo niya sa ilalim, ditong side. Para pagkalagay nyo ng brake shoe niyo, bisa mahihirapan. Kasi di siya nakaangat. So dapat pantay rin po yung pagkakalagay nyo ng alambre. Excuse me. So dapat pantay rin po siya para pag gusto na nilalagay siya, walang nakatagilid, walang nakaganon. Diba? So, diba yan guys? Yan guys So binalik ko na siya. So hindi siya matatanggal guys Kahit na alug-alugin mo guys, di malalaglag yan
Diba? Kaya doon kay sir na nagsabi ng laglag doon yung brake shoe niya. So baka siguro, wala siguro yung spring. Diba? Kasi ang spring kasi guys, makapit yan guys eh. Malaki yung spring mo eh. Diba oh? Hindi po malalaglag yan guys, kahit alugin mo yan. Kahit lumindol yan, kahit ibagsak mo yan, hindi malalaglag yan guys. Kapit na kapit yan, di pa nila kung hindi pantay yung pagkakalagay mo dito. Sa alambre mo, sa ganito mo. Ganyan, no? Dapat eh, mapapantay ba dapat yan? Kailangan pantay yan. No? Tsaka ang dami mong gagawin guys bago mo siya masabing okay. So kasi pag nangyari, isang patong ko lang ganito. Tapos pagkapihit mo dito malalim pa rin. Sabihin nun, kulang pa. Kailangan mo ka pala mga 2 patong ka. Kasi pag nagkatatlong patong ka nito guys, nasayad na yan. So ako ay naka 2 patong lang. No? So 2 patong lang yan guys. Pit na pit yan guys. O diba? Pit na pit siya. Walang sayad kasi natry ko yung alambre, makapal na alambre. Sumayad siya, hindi ay pumasok. O, yan. Tsaka bago mo siya bitawan guys, siyempre i-test mo muna siya, diba? I-lock mo muna, tapos laruin mo dito kung medyo malalim siya. Adjust mo to. Itong brake arm niya, ito. Adjust mo yan. O basta adjust mo, pahipitin mo pa doon para sakto lang. No. Kasi guys, sakto lang kasi yan. Dito yung brake arm niya dito. Sakto lang po yan. So, kaya doon sa kuan ko din, sa brake lever ko din, sakto lang din doon. Dito lang din ako nag-adjust. No. Kaya ang tanong ko, paano siya malalaglag? Diba? Kasi dito pa nga lang, pag wasa gumalaw dito, sasayad yan dito. Sasayad yan dito, babangga yan dito pag gumalaw-galaw yan, di ba? No, hindi malalaglag yan, di ba? Eh sa hub mo rin, babangga rin yun naman yan dito. Sa ditong side naman guys, babangga rin yan sa loob mo dito, di ba? Mararamdaman mo mag-guard yan, so babalik din siya. Hindi po malalaglag yan kung hindi masisira yung spring, di ba? Yun ang kwan doon, kung nasira yung spring, sabihin nalaglag siya. Sabihin, sira na yung spring mo, kaya malalaglag siya. Pag basta nalaglag yan, sira na yung spring mo. So, i-check mo lagi yung spring guys. Pag once na may ganyan spring, so lagyan nyo ng grasa para mag-lubricate pa rin siya. O yun, diba? Stuck pa rin siya. So, makapit pa rin yung preno ko guys. Kahit ganyan yan. Kasi makapal pa kasi guys eh. Makapal pa oh. Diba? Makapal pa oh. Siguro nasa 2.5 mm yata yan. Makapal pa. No? Dito lang ako nag-adjust. Diba? Dito lang ako nag-adjust. Dito rin. Oh. Kesa man nagsasabi na malalaglag daw. Diba? So nakapag long drive pa nga ako guys, di ka nalaglag. Kaya paano nasabi niya malalaglag daw. Diba? So lang ako guys, ito lang. Dito ako naglagay ng ganito. Tanso na ganito. Para agad-agad siya maiingat. Hindi malalaglag. Oh. Yeah. Ang tanong ko sa iyo, sir, paano malalaglag kung secured yung loob? Kasi gumagalaw. O dito pa nga lang, matigas na. Oh. Kasi meron siya nito stopper. So yun lang guys, kung may tanong kayo guys sa ganito, pwede kayo mag-comment. Diba? Libre po mag-comment guys, walang bayad dyan. Para lilinawin lang din natin. So ang sasabi masisira daw. Ba't di masira sa akin? Nakapagbatangas pa nga ako. Wala nga nangyari, hindi nga nalaglag. So yun lang guys sa ating video guys. Sana may natutunan kayo kung paano maglagay, kung safety ba siya or hindi, at paano mag-adjust. Yun lang. Yun lang guys sa ating video ngayon guys. Maraming salamat. At sa ating lahat. God bless at Happy New Year.